Nakatayo ako sa may kitchen counter, tinitiklop ang magilit ng aking homemade na mango float gamit ang mga daliring kabisado na ang bawat galaw. Mula sa bintana, tumatama ang sikat ng araw ng tag-init sa Laguna sa granite countertop. Nagpapainit sa aking mga kamay habang ako'y gumagawa. Mula sa sala, naririnig ang pamilyar na tunog tuwing Sabado't Linggo, ang mahinang boses ng komentaristang basketball, ang paminsan-minsang ungol ng aking tatay sa tuwing may sablay na tira, at ang boses ni nanay na sumisigaw sa aking mga pamangkin. Dahan-dahan sa florera na yan, sigaw ni nanay, mabilis ang mga yapa sa sahi na kahoy. Bea, puwede bang bantayan mo muna ang mga bata? Hindi sumasagot ang ate ko. Sa halip, naririnig ko ang kanyang boses, masigla at profesional, na mula sa kanyang telepono at napupunta sa kanyang online audience. Ladies, itong shawl na ito ay 100% cashmere, at 5 na lang ang natitira sa inventory. Ma-VIP members, tandaan na ma-comment muna para ma-reserve ang sa inyo. Pinindot ko ang huling tiklop sa Graham crust at isinalin sa ref. Inilagay ang timer bago punasan ang aking mga kamay sa tuwalya na nakasuksok sa aking baywang. Kailangan pang iset aside ang lechong manok ngang 10 minuto. Nakahanda na ang ensaladang mangga sa ref, nasa gilid ang bagong. Lahat ay nakaoras ng perpekto para sa tanghalian ng Sabado tulad ng dati. Napromote ako, anunsyo ko sa silid. Hindi gaanong malakas o mahina ang boses ko. Parang nagulat lang. Senior Clinical Specialist. Ililipat nila ako sa opisina sa Cebu. Nakpatuloy ang laro ng basketball. Hindi natinag ang sales pitch ni Ate Bea. Dumaan si nanay sa may pintuan ng kusina, hinahabol ang isang humahagik-gik na 4 na taong gulang. Walang lumingon, walang naksalita. Nanatili akong nakatayo sa gitnang kusina, ramdam ang paglalahong aking anunsyo sa hangin na parang usok, hindi na dapat ako magulat, itong pakiramdam na hindi nakikita. Pero sa tuwina, nagugulat pa rin ako. Kalaunan, naktipon kami sa paligid ng hapagkainan. Yung may gasgas malapit sa aking puwesto na ilang beses ko nang pinakintab, ngunit hindi kailanman nawala. Ang pagkaing inihanda ko buong umaga ay nakalagay sa mga serving dish na maingat kong inayos. Gintong kulaing lechong manok na may malutong na balat. Ensaladang matingkat sa pulang kamatis at dilawng mangga, mainit na pandesal at ang mango float na lumalamig sa counter. Mukhang masarap to, sabi ni tatay na hindi tiyak kung kanino nakatuon. Kumukuha na agad ng isang piraso ng manok. Nay, ayaw kainin ni Lina ang gulay niya. Reklamo ni Ate Bea, halos hindi tumitingin mula sa kanyang telepono kung saan naktatype pa rin siya nga sagot sa mga customer. Maya, puwede bang hiwain mo ang manok niya sa mas maliliit na piraso? Tanong ni nanay, hindi na hinintay ang sagot ko bago bumaling muli kay Ate Bea. Kumusta ang benta ngayon, anak? Hiniwa ko ang manok ni Lina sa maliliit at perpektong kuwadrado habang sinasagot ang tanong na walang naktanong sa akin. May kasamang 15% raise at relocation bonus ang position. Magsisimula ako sa loob ng 3 linggo. Tumunog ang telepono ni Ate Bea. P50,000 na ang benta ngayon. Anunsyo niya, sa unang pagkakataon ay tumingala. Parehong lumingon sina nanay at tatay sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay nagliwanag sa espesyal na ngiti na para lamang sa kanyang mga tagumpay. Napakagaling anak, tuwang-tuwang sabi ni nanay. Matalinong desisyon yang pag-online ng butik mo, dakdak ni tatay, tumatangong may paksang-ayon. Ang init ng manok ay tumatagos sa aking magadaliri habang maingat kong inaayos ito sa plato ng aking pamangkin, ngunit ang dibdib ko ay parang hungkag, malamig. Natutunan ko nang kilalanin ang pakiramdam na ito, hindi lubos na galit, hindi rin lubos na lungkot. Isang bagay sa pagitan, tulad ng pagkadismaya na naging pamilyar na kaya't hindi na nakakagulat. Bumaling sa akin si nanay ngunit para lang sabihing may natapon sa sahig malapit sa lababo. Puwede bang pakilinis? Nilinis ko ang natapon, nagsilbi ngang mango float na hugas ngang mga pinggan,
Nang mahulog ngang bunsong anak ni Ate Bea ang kanyang tinidor, naroon ako agad na may dalang bago-bago pa man siya umiyak. Nang humingi si tatay ngang karakdagang kape, pinuno ko ang kanyang tasa ng hindi inuutusan. Ito ang ritmong nabuo namin sa loob ng maraming taon na kailangan nila. Ako ang nagbibigay, sila ang humihingi, ako ang sumasagot. Sila ang hindi nakakapansin, ako ang tumatanggap. Ang pattern ay mas malalim pa kaysa sa tanghalian ngayon. Noong nakaraang Pasko, 4 na araw akong tumulong kay Ate Bea na magbalot ng kanyang inventaryo para sa holiday sales habang siya ay dumadalo sa mga party. 3 buwan na ang nakalipas, ginamit ko ang aking maarong bakasyon para bantayan ang kanyang maanak habang siya ay nagpunta sa isang fashion expo. 2 linggo bago iyon, sinamahan ko si nanay sa 5 makakaibang tindahan para hanapin ang eksaktong kulay nga kurtina na gusto niya para sa sala ni Ate Bea. May mga anak si Bea, paliwanag ni nanay minsan nang banggitin ko ang hindi pantay na pamamahaging ng responsibilidad sa pamilya. Mas kailangan niyan tulong kaysa sayo. Ang katotohanan ay nakabitin sa hangin sa pagitan namin, hindi sinasabi ngunit naunawaan. Si Ate Bea ang may mga anak, ang negosyong hirap, ang patuloy na drama na kumukuha nga atensyon ng lahat. Wala akong anumang bagay na nagpapahalaga sa akin maliban sa aking pagiging handang tumulong. Pagkatapos ng tanghalian, habang nagla-livestream si Ate B para sa kanyang afternoon sales at isinama ni nanay ang mga bata sa mall, umupo ako sa kitchen counter at gumawa ng mensahe para sa family group chat. Ang aking mga daliri ay nag-alangan sa screen bago ako mag-type. Nakuha ko na ang official transfer paperwork ko ngayon. Lilipat na sa Cebu sa ika-15. Promotion sa Senior Clinical Specialist. Sobrang excited para sa opportunity na ito. Pinindot ko ang send, pinapanood ang mensahe na may hatid kasama ang maliit na animasyon nito. Isa-isa, lumitaw ang nga receipt sa tabi ng pangalan ng bawat miyembro ng pamilya. Nanay, tatay, Ate Bea, walang matugon. Nagmaneho ako pauwi sa aking apartment sa kabilang bayan, papalubok ang araw sa aking likuran, tumunog ang aking telepono habang binubuksan ko ang aking pinto. At sa isang saglit, umasa ang aking puso. Ipinakikita ng abiso na nagpadala si nanay ng isang larawan sa group chat. Binuksan ko ito. Ang anak na babae ni Ate Bea ay kumakain ng natirang mangoflot. Ang mga mukha ay puno ng feeling. Ang caption ay nagsasabing, may isang hindi makapahintay sa desert. Isa pang tunog. Si Ate Bea naman ngayon. Umabot na sa 50,000 ang benta ngayon. Bagong record. Inilagay ko ang aking telepono sa kitchen counter. Nakataob ang screen. Nakatayong mag-isa sa aking tahimik na apartment. Naramdaman ko ang isang luha na dahan-dahang dumadaloy sa aking pisngi. At isa pa, hindi ko na pinunasan. Wala namang makakapansin dito. Sa wakas, dumating na ang araw ngang paglipat. Ang huling kahon ng karton ay isinilit sa likod ng uhawl. Isinara ko ang pinto na may kasiyasiyang tunog, tulad ng pagsasara ng isang kabanata. Ang aking apartment ay naiwang walang laman sa aking likuran, isang balat na hindi ko nababalikan. Kinuha ng nga mover ang nga muebles kahapon. Nag-vibrate ang aking telepono sa aking bulsa. Lumitaw ang pangalan ni nanay sa screen. Umuwi ka sa Sabado para bantayan ang nga bata para sa ate mo. May special event ang kanyang livestream sales. Tinitigan ko ang screen, tinatapik ang aking mga daliri sa metal na pintong truck. 2 linggo mula nung tanghalian. 2 linggo ngang katahimikan pagkatapos ngang aking anunsyo. At ngayon ito, isang utos, hindi isang tanong. Nag-type ako pabalik. Hindi po ako puwede. Pupunta na ako sa Cebu ngayon. Walang paumanhin. Walang hindi kinakailangang detalye. Tanging ang hubad na katotohanan. Isinilit ko ang aking telepono sa aking bulsa at umakyat sa upuan ng super. Umugong ang makina, nanginginig sa ilalim ng aking kamay. 3 isla ang kailangang tawirin bago maggabi. Inilipat ko ang radyo sa isang istasyon ngang mga lumang kanta.
kumakanta ang VST tungkol sa kung paano ang mga bagay nun. Lumipas ang maoras ng walang sagot, ang mga highway ay umaabot sa aking harapan. Ang mga kilometrong palatandaan ay parang mga alaala. Ang aking ikawalong kaarawan. Si nanay na nakmamadali sa lahat palabas para sa tsake dahil si Ate Bea na 12 noon ay nakimbita ng mga kaibigan at kailangan ang sala. Ang aking high school graduation. Umalis si tatay sa kalagitnaan para sunduin si Ate Bea mula sa isang bigong job interview. Hindi naabutan ang aking pakilala bilang Honor Society, ang aking college graduation. Huli dumating ang pamilya. Abala, dahil kakabreak lang ng nobyo ni Ate Bea noon. Ang aking unang promosyon. Ang hapunan sa labas na ako ang nakbayad, kung saan ginugol ni nanay ang buong gabi sa pagtulong kay Ate Bea na mahanap ng listahan ng apartment sa kanyang telepono. Ang pattern ay nakpapakita, nakaunat sa palipas ng taon tulad ng highway sa aking harapan, hindi mga hiwalay na insidente kundi isang sinadyang arkitektura. Ang mga bundok ng Sierra Madre ay tumataas sa paligid ko. Pagkatapos ay nawawala habang patuloy akong nagmamaneho patimog. Nanatiling tahimik ang aking telepono hanggang sa tumawid ako sa dagat patungong Visayas. Anong ibig mong sabihin na pupunta ka sa Cebu? Sa wakas ay tumugon si nanay, 7 oras ang lumipas, hindi ako sumagot, hayaan siyang magtaka kahit minsan. Lumipat ang radyo kay Rico Blanco na kumakanta tungkol sa pag-alis. Nilakasan ko ang volume, isang kamay na matatak sa manibela habang nagbabago ang tanawin sa paligid ko. Pagsapit ngang takip silim, nakarating ako sa Cebu. Iba ang pakiramdam ngang hangin dito, mas mainit, mas sariwa. Nakpar ako sa labas ng aking pansamantalang apartment complex. Umakyat sa hagdanan dala ang aking overnight bag at bumaksak sa kama ng nakadamit pa. Sa unang gabi sa loob ng 28 taon, walang nakakaalam kung nasaan ako. Ang pag-isip na iyon ay parang mapanganib, nakakapanabik. 3 linggo ang lumipas. Sapat na akong nakapag-ayos para makilala ang aking makabinet sa kusina sa dilim. Natutunan ko ang pinakamabilis na ruta papunta sa trabaho at nakahanap ng isang coffee shop na naalala ang aking order. Maliit na mga tagumpay sa isang banyagang lupain. Umilaw ang aking telepono isang linggong gabi. Isang abiso mula sa family group chat. Family party sa weekend. 68th birthday ni Tita Susan, pumunta ng maaga para mag-ayos ngang mesa at tumulong sa mga bata. Si nanay ulit. Tinitigan ko ang mensahe, isang pamilyar na bigat ang dumagan sa aking dibdib. Nakalimutan na nila ng tuluyan o nakukunwari silang nakalimutan. Hindi ko alam kung alin ang mas masama. Hindi ako sumagot. Dumating ang Sabado. Ginugol ko ito sa pag-ayos na aking mga huling kahon, pag-ayos na mga libro ayon sa alpabeto sa mga estante, paglalagay na mga naka-frame na larawan na mga lugar, hindi na mga tao, sa aking nga dingding. Sa 3:17 p.m., sumabo ang aking telepono sa mga abiso. Nasaan ka, Ana? Sigawang text ni nanay sa lahat ng malalaking titik. Hinahanap kaan lahat. Si tatay, na hindi pangkaraniwang nakikisali. Tinirhan ka namin na mangofloat. Si Ate Bea, na may pinakahalatang suhol sa kasaysayan. Pagkatapos, sa 5:42 p.m., ang pasabog. Hindi ko akalain na magiging ganito kakasakim. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sayo, ang ate mo ang nagasikaso sa lahat ng bata habang ako ay nagluluto. Ang tatay mo ang tumulong megayos NGMGA mesa. Binigo mo ang buong pamilya. Nahintay ako hanggang pagkatapos ng hapunan, nakaupo sa aking bagong sopa sa aking bagong apartment sa aking bagong lungsod. Pagkatapos ay tumawag ako, hindi nag-text. Kailangan itong marinig. Sinagot ni nanay sa unang ring. Sa wakas, nagpasya kang kilalanin ang iyong nga responsibilidad? Nay, sabi ko. Pinapanatiling pantay ang aking boses. Lumipat ako sa Cebu halos 1 buwan na ang nakalipas.
Sinabi ko sa lahat. Nakpadala ako nga mensahe. Hindi na ako makakapunta para mag-ayos nga mga mesa sa Laguna. Well, sana pinaalala mo sa amin, sabi niya. Na-disappoint ang ate mo. Pasensya na kung nadismaya siya. Kumusta ang party ni Tita Susan? Magulo dahil wala ka rito para tumulong. Kinailangan ng tatay mo na. Patuloy niya. Inililista ang mga abala na idinulot ng aking pagkawala. Hindi niya kailanman tinanong tungkol sa aking bagong apartment, aking bagong trabaho, aking bagong buhay. Nang huminto siya para huminga, sinubukan ko ulit. Mayos naman ang bagong posisyon. Natututo ako. Mabuti naman, anak. Makinig ka. Iniisip ni Bea na palawakin ang kanyang online boutique at kailangan niyang ng puhunan. Dahil nakakuha kang raise, naisip namin. Kailangan ko nang umalis, nay, putol ko. May tao sa pinto. Ibinaba ko ang telepono bago pa siya makasagot. Nakaupo sa bagong katahimikan ng aking apartment, may isang bagay sa loop ko na nanlamig, isang circuit na nasira, isang ilaw na namatay. Ginugol ko ang aking buhay sa pag-abot sa kanila, nagsusumikap para sa pagkilala, at ginugol nila ang sa kanila sa pagtingin sa akin na parang hangin. Hindi nila ako nakikita bilang isang tao, kundi isang mapagkukunan lamang. Ang katotohanang iyon ay tumagos sa aking mga buto, hindi sa mainit na baksong galit kundi sa malamig na kalinawan ng katotohanan. Naghihintay ako sa isang bagay na hindi umiiral ang kanilang pagkilala sa akin bilang isang taong may magapangangailangan sa halip na isang taong tumutugon lamang sa kanila. Tinitigan ko ang aking telepono, inaasahan ang pagbuhos ng konsensya. Ang pagnanais na tumawag muli, humingi ng tawad, ayusin ang bagay, hindi ito dumating. Sa halip gumaan ang aking pakiramdam. Na para bang ibinaba ko ang isang mabigat na bag na matagal ko ng pasan-pasan na nakalimutan ko nang nandun pala. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, hindi ako tumawag pabalik. Hindi humingi ng tawad. Hindi nagpaliwanag. Lumubog ang araw sa labas ng aking bintana. Nag-iwan ng mahahabang anino sa aking bagong sala. 2 beses pang tumunog ang aking telepono, pagkatapos ay nanahimik. Hindi ko tiningnan ang mga mensahe. May kalungkutan sa pagpili na ito. O, ang pagluluksa sa kung ano ang dapat sana sa pamilyang nararapat sa akin ngunit hindi ko kailanman naranasan. Ngunit sa ilalim ng kalungkutan ay may agos ngang isang bagay na hindi pamilyar. Ginhawa. Kinaumagahan, nagising ako sa huni ngang gaibon sa labas ngang aking bintana at walang mga bagong mensahe. Ang aking pagkawala ay hindi nagbago sa kanilang pag-ugali. Inayos lang nila ang kanilang mga inaasahan, ipinamahagi ang aking mga gawain sa kanilang sarili. Habang nagrereklamo, nagtimpla akong kape sa aking tahimik na kusina. Pinapanood ang pagsikat ng araw na nagpinta ng ginto sa aking nga dingding. Hindi natapos ang mundo dahil inuna ko ang aking sarili. At iyon nagsisimula akong maniwala ay maaring ang pinakamahalagang aral sa lahat. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumatama sa sahig na kahoy habang lumalabas ako ng shower. 2 taon na ang nakalipas mula nang umalis ako sa Laguna. Mula nang talikuran ko ang pamilyang hindi ako lubos na nakita. 2 taon ng magabonus, pagtaas ng sahod, at isang buhay na binuo ko ng buo sa aking sariling magatuntunin. Pinunasan ko ang aking buhok at nakita ang aking refleksyon sa salamin ng banyo. Sa edad na 30, nawala na sa aking mukha ang malambot na hitsura na sabik magbigay kasiyahan. Ang aking mabalikat ay hindi na nakayuko, handang saluhin ang anumang gawain na ibato sa akin. Ang makuko ni Toby ay tumutunog sa sahig habang papalapit siya sa pinto ng banyo. Ang kanyang kulot na light brown na balahibo ay basa pa mula sa kanyang umagang paliligo. Inangat niya ang kanyang ulo. Ang mga tainga ng poodle ay nakatayo sa tahimik na tanong. "Oh, mahal na hari, almusal na," sabi ko sa kanya, binalot ang aking sarili sa isang robe. Ang aking tsondo sa Cebu Business Park ay parang tahanan na ngayon,
hindi tulad ng mga pansamantalang espasyo na tinitirhan ko noon sa Laguna. Ang ikalawang silid tulugan ay nagsisilbing aking home office kung saan nakahanay ang nga sertipiko ngang tagumpay sa nga dingding nga nakikitang paalala ngang isang karera na umuunlad kapag hindi natatabunan ng drama ng pamilya. Umugong ang coffee machine sa isang pindot lang. Habang naktitimpla ito, inihanda ko ang almusal ni Toby. Ang kanyang buntot ay kumakawak-kawak sa perpektong ritmo ng aming umagang routine. May kapayapaan sa mga sandaling ito, isang ritmo na hindi nababahiran ng patuloy na mga alerto nga isang family group chat o biglang hiling para sa aking oras. Pagmamayang hapon, tanong ko kay Toby na tumugon ng isang masiglang paikot na sayaw na nagpatawa sa akin. Ituturing kong yan. Ang parke ay naging aming santuaryo sa gabi. Dito nakilala ni Toby si Benji na beagle 3 buwan na ang nakalipas. At dito ko nakilala si Marco, ang may-ari ni Benji. Hinahaplos ni Marco ang kanyang maitim na buhok na may maunang puting hibla habang nakatayo malapit sa bakod ng dog park mamayang hapon. Sa edad na 33, dala niya ang tahimik na kumpiyansa ng isang taong gumagawa ng bagay na mahalaga. Ang kanyang startup ng rehabilitation equipment ay tumutulong sa mga tao na makarecover mula sa mga pinsala, isang layunin na lubos kong naunawaan sa pamamagitan ng aking trabaho sa mga medical device. Ayan na pala siya, sabi niya habang papalapit kami ni Toby. Sinasabi ko kay Benji na baka indian mo kami para sa isang mahalagang medical emergency. At palampasin ang panunot sa dalawang ito na nagahabol ng mga pusa. Hinding-hindi. Inalis ko ang tali ni Toby, pinapanot siyang tumakbo papunta kay Benji sa isang bukso ngang mapaa at balahibo. Sumandal si Marco sa bakot sa tabi ko, ang aming balikat ay halos hindi nagdidikit. Kumusta ang presentasyon sa Cooper? Nagustuhan nila ang magabagong detalyeng device. Ngumiti ako, nasasanay na ibahagi ang matagumpay sa propesyon sa isang taong talagang gustong makinig. Kumusta naman ang prototype testing? 3 matagumpay na pagsubok ngayon. Itinuro niya ang isang bangko. Gusto mong umupo? Umupo kami sa bangko. May maingat na ilang pulgada sa pagitan namin na sa paanuman ay mas malapit ang pakiramdam kaysa sa pagdidikit. Wala ang desperadong pangangailangan para sa pagiging malapit na dati kong nararamdaman sa mga nakaraang nobyo, ang agarang pagnanais na makuha ang kanilang atensyon bago nila mapansin ang aking pagiging karaniwan. Kay Marco, ang espasyo ay komportable, hindi nakakatakot. Ang hangin sa gabi ay may amoy ngang inihaw na karne mula sa isang kalapit na restauran. Ipinaalala sa akin ng aking tiyan na nilaktawan ko ang tanghalian para sa presentation. Gutom ka? Tanong ni Marco. Napansin ang aking ekspresyon. May bagong bukas na lugar noong nakaraang linggo. Farm to table. Sabi nila masarap daw. 40 minuto ang lumipas. Nakaupo kami sa tapat ng isa't isa sa isang sulot na mesa. Ang nakalantat na brick wall at mainit na ilaw ng restauran ay lumilihang isang pribadong espasyo. Nasa kalagitnaan ako ngang paglalarawan ng isang mahirap na pakikipag-ugnayan sa kliyente nang magbuzz ang aking telepono. Umilaw ang screen na may abiso mula sa family group chat na ilang buwan ng tahimik. Nanigas ang aking kamay sa ibabaw ng aking basong tubig. Ang pamilyar na paninikip ay bumalik sa aking dibdib, ang Pavlovian na tugon sa pakikipag-ugnayan sa pamilya na nauna sa hindi maiwasang pagkadismaya. Tumingin ang mata ni Marco sa aking telepono, pagkatapos ay bumalik sa aking mukha, ngunit hindi siya nagtanong. Ito ang pinakahinahangaan ko sa kanya. Napapansin niya ang lahat ngunit hindi nang hihimasok, hindi humihingi ng paliwanag para sa aking mga reaksyon. Itinaop ko ang telepono nang hindi binabasa ang mensahe. Pasensya na, sabi ko. Mga lumang gawi lang na sinusubukang bumalik, tumango si Marco, naunawaan ng hindi nangangailangan ng detalye. May paraan talaga ang mga lumang gawi na gawin yan. Hindi nangangahulugang kailangan nating sundin ang mga ito. Hindi sang-ayon ko, kinuha muli ang aking tinidor. Hindi nga talaga.
Dinala ng waiter ang aming mapakain at lumipat ang usapan sa pinakabagong hamon sa disenyo ni Marco. Pagsapit ngang dessert, tuluyan ko nang nakalimutan ang hindi pa nababasang mensahe. 3 araw ang lumipas, nakaupo ang pinsan kong si Cassie sa aking sopa. Si Toby ay nakahiga sa kanyang kandungan na parang isang mabalahibong kumot. Sa edad na 22, siya lang ang miyembro ng pamilya na nagsikap na manatiling konektado mula nang lumipat ako. Ang ganda ng lugar mo, Maya, sabi niya, tinitignan ang aking sala na may tunay na paghanga. Ang mainit na ilaw ay nabibigay ng banayat na anino sa komportableng muebles na pinili ko isa-isa. Isang malaking kaibahan sa mga hand-me-down na naglagayng laman sa aking apartment sa Laguna. Salamat. Medyo natagalan bago ko nakuha yung tamang ayos. Inabutan ko siyang isang basong alak. Umupo sa armchair sa tapat. Kumusta ang cross-country adventure mo? Nakakapagod pero ang galing, kinamot ni Cassie ang laikot ng tainga ni Toby. 12 na probinsya na ako, sulit talaga ang padaan sa Cebu. Masaya akong makita kang. Masaya. Sinabi niya ang salitang iyon na parang natutuklasan niya na angkop ito sa akin at marahil nga. Ang mayang kilala niya sa Laguna ay bihirang magkaroon ng dahilan para maging masaya. Masaya ako, kumpirma ko. Nagulat sa kung gaano kadali kong nasabi ito ngayon. Mayos ang trabaho, may mga kaibigan ako, si Marco, huminto ako, ramdam ang bahagyang paginit ng aking pisngi. Mukha siyang mabait, mula sa mga kuwento mo. Inabot ni Cassie ang kanyang telepono. Puwede bang kumuhang litrato, pang magazine talaga itong sala mo? Sige lang. Tumawa ako. Pinapanot siyang i-frame ang kuha. Kinukunan ang sala kasama ang maayos na mga bookshelf at ang malambot na ilaw ng aking paboritong lampara sa pagbabasa. Habang naktatype siya sa kanyang telepono, dinala ko ang aming hapunan sa coffee table pasta carbonara na gawa sa isang recipe na ibinahagi ni Marco, hindi tulad ng madetalyadong pagkain na dati kong inihahanda para sa mga pagtitipon ng pamilya na hindi pinapahalagahan. Nakapost na, anunsyo ni Cassie, ipinapakita sa akin ang screen. Ang larawan ng aking sala ay mukhang mainit at kaakit-akit. Ngunit ang kanyang caption ang nakpahinto sa aking pahinga. Sa bahayng pinsan kong si Maya, may sarili na siyang lugar, isang mabuting nobyo, at isang buhay na kahanga-hanga. Ang sweet mo naman, sabi ko, na antik sa kanyang tunay na suporta. Ang hindi namin parehong inaasahan ay kung gaano kabilis kumalat ang larawan sa network ng aming nga kamag-anak. Kinaumagahan, bumaha ang mga biso sa telepono ni Cassie, mga like, komento at mensahe mula sa mga kamag-anak na halos hindi kinikilala ang aking pag-iral nun. Ang weird nito, sabi ni Cassie habang nag-almusal, nag-scroll sa kanyang telepono. Gusto malaman ni Tita Karen kung saang neighborhood ka nakatira. Tinatanong ni Tito Rob kung binili mo o nirerentahan. Humigop akong kape, hindi nagulat. Hindi sila nakpakita ganitong interes nung inanunsyo ko ang aking promosyon. Ay, may mas grabe pa. Huminto ang hinlalaki ni Cassie sa screen. Na-comment ang nanay mo, ang sarap makita na mayos na ang aming si Maya. Na para bang naging bahagi siya ng buhay mo, ang hungkak na pakiramdam sa aking dibdib, ang lumang pamilyar na pakiramdam, ay hindi dumating. Sa halip, kakaibang distansya ang naramdaman ko na parabang nanonot ng nga estranghero na nag-usap tungkol sa isang taong kapangalan ko lang. Kinahapunan, ipinakita sa akin ni Cassie ang isang screenshot na nagpataas ng aking mga kilay. Isang pribadong mensahe mula kay Ate B sa aking ina. Nakita mo ba ang bahay ni Maya? Mukhang mahal. Dapat tanungin mo ang sitwasyon niya sa pera. Tandaan mo kung paano siya nakakuha ang lahat ng mga bonus na iyon, baka makatulong siya sa sitwasyon natin. Hindi nagbago ang ate mo, sabi ni Cassie, ang kanyang boses ay may halong galit para sa akin. Hindi, kalmadong sa ngayon ko. Hindi nga. Nung gabing iyon,
Pagkatapos ihatid si Cassie sa kanyang hostel, ikinuwento ko kay Marco ang tungkol sa social media storm habang ipinapasyal namin ang aming mga aso sa isang landas na puno nga puno. Sasagutin mo ba sila? Tanong niya, maingat na neutral ang boses. Hindi ko plano na unang makipag-ugnayan, sabi ko, pagkatapos mag-isip sandali. Pero kung sila ang direktang kokontak sa akin, kailangan kong magpasya kung paano tutugon. Tumango si Marco, inabot ang aking kamay. Valid ang mahangganan mo, Maya. Panindigan mo yan. Plano ko, sabi ko, pinipisil ang kanyang daliri. Makukuha lang nila kung ano ang pipiliin kong ibigay ngayon. Nang tumuno ang aking telepono ng 11:43 ng gabing iyon, halos tuloh na ako. Umilaw ang screen na may mensahe mula sa aking ina. Kumusta ka na, anak? Miss ka na namin ng tatay mo. Bago ko pa maproseso ang biglaang pagmamahal na ito pagkatapos ng 2 taon ng katahimikan, isa pang abiso ang lumitaw si Ate Bea naman. Ang saya ko na mayos ka. Ang ganda ang lugar mo. Bumilis ang tibok ng aking puso habang umupo ako sa kama. Inangat ni Toby ang kanyang ulo mula sa kanyang unan sa pag-alala. 2 taon ng katahimikan at ngayon itong biglang interes. Ang huling mensahe ay dumating na parang bomba. Nakapag-book na kami ng flight mula Manila papuntang Cebu. Darating kami bukas ng tanghali. Hindi na makapahintay ang nga bata na makita ang kanilang tita. Tinitigan ko ang screen, nasa pagitan ng hindi paniniwala at isang katawa-tawang kislap ng pag-asa. Baka nagbago na sila. Baka sa wakas ay nakikita na nila ako. Ngunit ang kanilang tiempo, pagkatapos mismo makita ang ebidensyang aking tagumpay, ay nagsasabi ng ibang kwento. Nakring ang aking telepono, lumitaw ang pangalan ni Marco sa screen. Sinagot ko, ang aking boses ay mas matatag kaysa sa inaasahan ko. Darating sila bukas, sabi ko nang walang paunang salita. Lahat sila. Nakapag-book ng flight. Narinig ko ang kanyang pahinga. Biglaan yan, sobra. Ano ang iniisip mo? Pinag-isipan ko ang tanong, inaayos ang gusot ng mga emosyon. Iniisip ko na hindi sila darating kung hindi naipos ni Cassie ang larawang iyon. Malamang nga sang-ayon niya, may isang sandaling katahimikan. Kung sa tingin mo handa ka na, harapin mo sila. Pero huwag mong hayaang maramdaman mong muli ang pagkakasala. Habang ibinababa ko ang aking telepono, napansin kong hindi nanginginig ang aking mga kamay. Ang takot na naramdaman ko 2 taon na ang nakalipas ay napalitan ng isang bagay na mas malamig, mas kalkulado. Papunta sila sa aking teritoryo ngayon sa isang buhay na binuo ko nang wala sila. At sa pagkakataong ito, ako ang gagawa ng mga patakaran. Inayos ko ang huling throw pillow sa aking sofa, hinahaplos ang tela ng may sadyang pag-ingat. Perpekto ang silit, bawat ibabaw ay kumikinang, bawat bagay ay nasa tamang posisyon. Ito ang aking espasyo, ang aking tahanan, ang aking nga patakaran. Tumunog ang doorbell ng 12:15. Nagbilang ako hanggang 10 bago sumagot, isang maliit na kilos ngang pakontrol na nakpapatatag sa aking kumakabo na puso. Maya, dumamba si nanay, niyakap ako ng mahigpit, naamoy ko ang kanyang pamilyar na pabango, ang parehong amoy na ginagamit niya mula pa nung bata ako. Naku, anak, ang tagal na. 2 taon at 3 buwan, para maging eksakto. 2 taon ng mga kaarawan, Pasko, at mga mahahalagang okasyon na ipinagdiwang ng walang kahit isang tawag. Tinugunan ko ang kanyang yakap ng may kontroladong diin, hindi lumalayo o natutunaw sa kanyang yakap. Nakatayo si tatay sa likod niya, may hawak na kahon. O anak, maikli at isang braso lang ang yakap niya. Ang kanyang nga mata ay lumilingga na sa telebisyon na nakakabit sa dingding ng aking sala. May laro ngayon, Ginebra. Huling lumitaw si Ate Bea, ang kanyang nga anak ay tumakbo papasok sa aking tsondo bago ko pa man sila mabati. Ang gandang lugar mo, sabi niya na beso sa aking pisngi. Excited na ang mga bata na makita ang kanilang tita.
Ang mabatang halos hindi ako kilala dahil hindi nag-abalang panatilihin ng kanilang ina ang aming koneksyon. Nagdala kaming tsake, anunsyo ni nanay, kinuha ang kahon kay tatay. Tsokolate, paborito mo. Leche flan ang paborito ko mula pa noong 7 taong gulang ako. Nagtataka ako kung talagang hindi niya naalala o kung isa lang itong maliit na pagbura sa kung sino talaga ako. Salamat po, sabi ko. Ang mga salita ay lumalabas sa aking bibig ng may sanay na kadalian. Magtitimpla akong sa kusina, narinig kong bumukas ang telebisyon, sinundan ng kontentong ungol ni tatay nang makita ang laro. Tumaas ang boses ngang nga bata habang nagtatakbuhan sa aking sala. Ang kanilang masapatos ay lumalagitik sa aking sahig na kahoy. Sa gilid ng aking mata, nakita kong kinuhang isa sa kanila ang isang kristal na paperweight na bigay sa akin ni Marco nung kaarawan ko. Amelia, tawa ko, kalmado ngunit matatag ang aking boses. Pakibalik yan kung saan mo kinuha. Tumawa si Ate Bea, mataas at kinakabahan. Naku, nag-explore lang yan. Alam mo na, mga bata. Ang alam ko dapat nilang igalang ang gamit ng ibang tao, sagot ko. Inilalagay ang takure sa kalan. Sa bahay ko, hindi natin hinahawakan ang hindi sa atin. Isang kislap ng sorpresa ang dumaan sa kanyang mukha. Maingat na ibinalik ng bata ang paperweight, sumulyap sa akin ng may pag-iingat bago sumama muli sa kanyang kapatid. Pumasok si nanay sa kusina, hinahaplos ang aking granite countertop. Siguradong mahal ito, sabi niya, may bahid ng hindi pagsang-ayon sa kanyang nga salita. Ang lugar mo ay sobrang maluho. Nagbuhos akong mainit na tubig sa mga tea bag, hinayaang magbabat. Gusto ko ang bahay ko. Siguradong malaki ang pasahod sa iyong kumpanya, sumali si Ate Bea, nakasandal sa hambangang pinto. Ano ba ang sahod ng isang tulad mo ngayon? Inilagay ko ang mga biswit sa isang serving plate, hindi nagmamadali bago sumagot. Competitive. Pero parang 6 figures ba yan? Casual ang kanyang boses, ngunit matalas ang kanyang nga mata. May mga bonus ka ba? Stock options? Maganda ang nga benepisyo? Sagot ko, inaangat ang trieng saa. Gusto nyo bang sasala tayo umupo? Nagpatuloy ang matanong ni Ate Bea sa aming unang tasa ng saa. May 401 ka matching ba ang kumpanya ko? Makano ang buwanang bayad ko sa bahay? Kailangan ko bang makdown ng 20%? Bawat tanong ay dinisenyo para malaman kung gaano kalaki ang pera na maaaring mayroon ako sa bawat hindi direktang sagot. Mas bumibilis ang paktap ng kanyang nga daliri sa kanyang tasa, ang kanyang ngiti ay nagiging mas pilit. Tay, sabi ko sa isang maikling katahimikan sa kanyang pinansyal na pagtatanong. Kumusta ang volunteer work mo sa Youth Basketball League? Gumana ang pag-ibang usapan. Sa loob ng 10 minuto, umikot ang usapan sa mas ligtas na mga paksa. Ang pet coach ni tatay, ang bagong panganak na anak ng isang pinsan, ang garden club ni nanay. Napansin ko kung paano nanigas ang mga balikat ni Ate Bea sa bawat sandaling hindi tungkol sa aking sitwasyon sa pera. Nang matabik ngang kanyang panganay na anak ang isang florera ngang sariwang bulaklak, nakalat ang tubig sa aking coffee table. Agad akong tumayo. Mga bata, sabi ko nang may diin. Sa bahay na ito, umupo tayo ng maayos sa mga muebles. Hindi tayo tumatakbo o tumatalon sa sopa. Maya, simula ni nanay, ang kanyang boses ay may pamilyar na tonong pagtutuwid. Nagiging bata lang sila, alam ko po, at kailangan ng nga bata ng malimitasyon. Inabutan ko ang bawat bata ng isang maliit na libro mula sa aking estante. Heto, paborito ko ito noong kasing edad nyo ako. Nanlaki ang bibig ni nanay, halatang hindi sanay na ako ang nagtatakda ng matuntunin sa anumang interaksyon. Ang ngiti ni Ate Bea ay tuluyan nang nawala, napalitan ng isang pilit na linya ng pagkadismaya. Nakbago ka na, sabi ni nanay sa wakas, ibinababa ang kanyang tasa ng sanang may maliit na kalansing. Opo, simpleng sang-ayon ko. Natahimik ang silit maliban sa larong basketball at ang malambot na tuno ng paglipat ng mga pahina habang ang nga bata, nakakagulat, ay nagsimulang magbasa. Hindi komportable si tatay sa kanyang upuan. Nagpalitan ng tingin si Ate Bea at nanay,
Isang tingin na kilala ko mula sa mga taon ng dinamika ng pamilya. Ang senyales na oras na para ilabas ang tunay na layunin ng pagbisitang ito. Yumuko si nanay, ang kanyang sanay na buntong hininga ay pumuno sa silit. Maya, anak, nahihirapan si Bea, at heto na, ang butik. Sumabat si Ate Bea, ang bose puno ng ansayadong emosyon. Pagkatapos ng 5 taon sa retail, akala ko handa na ako, may karanasan ako, may mga customer. Ang kwento ay lumabas na parang isang script na kanilang pinraktis sa biyahe. Nagbukas si Ate Bengang sarili niyang fashion boutique pagkatapos ngang maraming taon na nagtatrabaho para sa iba. Ang paunang puhunan ay galing sa aking mga magulang. Nabigo ang negosyo sa loob ng 8 buwan. Ang personal na garantiya na pinirmahan niya sa commercial lease ay nag-iwan sa kanya ng utang na 2,000. Ang ipon para sa pagre-retiro ng aking mga magulang ay naubos na sa pagtulong sa mga gastos sa pagsisimula. Lahat sila ay yumuko ngayon, isang nakakaisang hanay. Malaki ang mata ni nanay sa pag-aalala. Seryoso ang ekspresyon ni tatay. Nanginginig ang ibabang labi ni Ate Bea sa tamang-tamang pagkakataon. Ang ganda ng buhay mo, sabi ni nanay, ang kanyang boses ay bumaba sa espesyal na tono na ginagamit niya kapag may gusto siya. Puwede mong ibenta ang tsondo mo at tulungan ang 8 mo. Tumihim si tatay. May nobyo kang may pra. Hindi mo kailangan ng 2 bahay. Wala pang 1 oras silang narito at alam na nila ang tungkol kay Marco. May nag-research. Isipin mo ang mabata. Dagdag ni Ate Bea. Sumusulyap sa kanyang maanak. Tulungan mo ang ate mo at makakaroon muli ng ina ang mga bata. Halos hindi na ako makatulog sa stress na ito. Ang hungkag na pakiramdam ay kumalat sa aking dibdib. Isang pamilyar na sensasyon ngunit isa na ngayon ay kinikilala ko kung ano ito. Hindi dalam hati, kundi kalinawan. Pinanot ko sila ng may bagong mga mata, nakikita ang pag-arte kung ano talaga ito. Ang bigla nilang paglitaw sa aking buhay pagkatapos ng 6 taon ng katahimikan, ang masiglang pagbati, ang mga mapanuring tanong tungkol sa aking pananalapi, lahat ng ito ay kalkulado, lahat na ito ay dinisenyo para sa sandaling ito. Isang alaala ang lumitaw. Nakatayo sa kusina ng aking nga magulang na nag-aanunsyo ng aking promosyon, ang nga salita ay naglalaho sa wala. Isa pa, nagte-text tungkol sa aking paglipat at nakakatanggap ng mga larawan ng nga anak ni Ate Bea na kumakain ng mango float bilang kapalit. Magataon ng pagiging hindi pinapansin hanggang sa muli akong maging kapaki-pakinabang. Mali ang interpretasyon ni Ate Bea sa aking katahimikan bilang pag-alinlangan. Hindi naman kami humihingi ng limos, sabi niya, bahagyang tumataas ang boses, babayaran din kita. Ito ang ginagawa ng pamilya, dagdag ni nanay, inaabot ang aking kamay, na tutulungan tayo sa mga mahihirap na panahon. Muling gumalaw si tatay sa kanyang upuan, ang mga mata ay palipat-lipat sa pagitan ng telebisyon at ng aking mukha. Hindi kami habang buhay nandito ang nanay mo. Huminga ako ng malalim, ramdam ang bigat ng kanilang mainaasahan na dumidiin sa akin na parang pisikal na puwersa. Ngunit sa unang pagkakataon sa aking buhay, hindi ako yumuko sa ilalim nito. May nakbago sa 2 taong pagkawala ko, isang bagay na fundamental. Pag-isipan ko, sabi ko sa wakas, matatag ang aking boses, ang maunang bita ay lumitaw sa kanilang nakakaisang hanay. Namula ang pisngi ni Ate Bea sa depensibong galit. Nawala ang ngiti ni nanay, hindi sanay sa anumang bagay maliban sa agarang pagsuko mula sa akin. Ang atensyon ni tatay ay bumalik ng buo sa laro, isang siguradong senyales na nararamdaman niyang papalapit na ang alitan. Ano pa ang pag-isipan? Tanong ni Ate Bea, pamilya tayo. Oh, naisip ko habang tinitignan ko ang 3 taong ito nakadugo ko ngunit hindi ako tunay na nakita. Pamilya tayo. Ngunit sa wakas ay nagsisimula ko ng maunawaan kung ano talaga ang ibig sabihin ng salitang iyon, at higit sa lahat, kung ano ang hindi. Si Maya ay nanatiling perpektong tahimik. Ang kanyang kalmadong panlabas ay isang panangga sa bagyo sa loob.
Ang 2 taon ng distansya ay nagbigay sa kanya ng pananaw. Ngunit ngayon, sa paharap muli sa kanila, nakilala niya ang pamilyar na bigat ng kanilang mainaasahan na dumadagan sa kanyang mga balikat. Nahintay sila sa kanyang sagot na may katiyakan ng mataong hindi kailanman naisip ang pagtanggi. Tumulong na ako dati, sabi ni Maya sa wakas, pantay at matatag ang kanyang boses. Sinubukan ko sa loob ng maraming taon na pakinggan na mahalin. Ang tanging natanggap ko lang ay katahimikan at inaasahan. Tumingin siya ng diretso sa kanyang ina, pagkatapos ay sa kanyang ama, at sa wakas ay sa kay Bea. Tapos na ako, namula ang pisgi ni Bea. Pero, pamilya tayo. Hindi mo puwedeng ang salitang pamilya, putol ni Maya, sa unang pagkakataon na naalala niyang pinutol ang kanyang ate, dapat ay nangangahulugan ng pag-aalaga at respeto, hindi paniningil ngang utang. Ang makalita ay lumabas mula sa kanyang bibig na may katiyakan na hindi niya kailanman naramdaman. Kung ang pagiging pamilya ay nangangahulugan, lamang napatuloy kong babayaran ang mga pagkakamalingang lahat, kung gayon hindi na ako bahaging ang bersyon na iyon ng pamilya. Hindi komportable ang kanyang ama, bumubuka ang bibig at nagsasara, mga salitang nabubuo at namamatay bago pa man makarating sa kanyang mga labi. Ang katahimikan ay bumalot sa kanila. Ang mga mata ng kanyang ina ay napunong luha, maingat na inorasan para bumaksak sa tamang sandali. Pagkatapos ang lahat ang ginawa namin para sa iyo, pinipili mo ang pera kaysa sa sarili mong pamilya, akusa ni Bea, tumataas ang boses. Tandaan mo noong tinulungan kita lumipat sa unang apartment mo? Tandaan mo lahat ng makaarawan? Ang mapasko? Hindi habang buhay nandito sina nanay at tatay. Maya, dagdag ng kanyang ina, makapal ang emosyon sa boses. Ganito ba ang gusto mong mangyari? Pinanot ni Maya ang paggamit nilang bawat sandata mula sa kanilang arsenal ng pagkakasala, kinikilala ang pattern na parang isang pamilyar na sayaw. Sila ay mga artista na ensayado sa routine na ito sa loob ng dekada at sa unang pagkakataon, malinaw niyang nakita ang koreografiya. Hindi kami hihingi kung hindi kami desperado. Sa wakas ay nasabi ng kanyang ama, isang bihirang kontribisyon na nagpapahiwatig na narating na nila ang kanilang huling alas. Huminga ng malalim si Maya, nang mapromote ako 2 taon na ang nakalipas, sinabi ko sa lahat sa tanghalian ng Sabado. Walang lumingon mula sa kanilang ginagawa. Nakpadala ako ngang mensahe sa ating group chat tungkol sa paglipat sa Cebu. Binasang lahat. Walang sumagot. Pinanatili niyang pantay ang kanyang boses. Naglalahat ng magkatotohanan sa halip na emosyon. Noong nakaraang taon sa kaarawan ko, hindi tumuno ang telepono ko kahit isang beses. Nang tawagan ko si nanay noong gabing iyon, sabi niya abala siya sa pagtulong kay Bea sa pagbubukas ng butik. Ang kanyang pamilya ay nakaupo sa hindi komportableng katahimikan habang inilalatak niya ang ebidensya. 3 Pasko na ang nakalipas. 4 na araw akong tumulong kay Bea na magbalot ng imbentaryo. 2 tag-araw na ang nakalipas, ginamit ko ang aking marawng bakasyon para bantayan ang mabata habang siya ay nagpunta sa Fashion Expo na iyon. Sa loob ng maraming taon, ako ang inyong yaya, ang inyong sobrang pitaka, ang inyong madaling utusan. Pinanatili ni Maya ang kanyang tingin. At ngayon, pagkatapos nga 2 taon na walang kahit isang makabuluhang tawag o mensahe, narito kayo dahil kailangan ninyo ng pera. Binuksan ni Bea ang kanyang bibig para tumutol, ngunit nagpatuloy si Maya. Ang huling beses na nag-usap tayo, Nay, ibinaba mo ang telepono sa akin nung sinusubukan kong ikuwento ang tungkol sa bago kong trabaho, iyon ang sandaling napagtanto ko kung ano ako sa pamilyang ito. Dahan-dahan siyang tumayo, naglakad patungo sa pinto. Sa tingin ko, sapat na ito para sa araw na ito. Ang biglang pagtatapos ng kanyang mga salita ay nagdulot ng isang nakikitang pagkabigla sa kanyang pamilya. Kinuha nila ang kanilang magamit ng may pakailang, walang nagtatangkang tumingin sa kanyang mamata,
Hawak ngang kanyang ina ang kanyang pitaka sa dibdib na parang baluti. Ang kanyang ama ay gumalaw na may katigasan ng isang taong nasa hindi pamilyar na teritoryo. Pinangunahan ni Bea ang kanyang maanak patungo sa pinto. Ang kanilang dating kasiglahan ay napawing tensyon sa silid. Habang dumadaan sila sa kanya, huminto si Bea sa may pintuan. Hindi ko akalain na magiging ganito kakalamik, sabi niya. Ang masalita ay sinadyang manakit. Tinitigan ni Maya ang kanyang kapatid. Hindi ako naging malamig, naging malinaw ako. Isinara niya ang pinto sa likuran nila nang may malambot na kalansing na umalingaw sa kanyang apartment. Nakatayong walang galaw sa kanyang pasilyo, dahan-dahang huminga si Maya, nararamdaman ang isang bagay na kumakawala. Sa kanyang dibdib isang bigat na matagal na niyang pasan-pasan na nakalimutan na niyang nandun pala. Walang dramatikong luha. Walang pagnanais na sumigaw o magbatong ang gabagay. Tanging tahimik na katiyakan na sa wakas, ginawa niya ang kinakailangan para sa kanyang sarili. Nakbas ang kanyang telepono sa kanyang bulsa ang una sa malamang napagbahangang nga text. Nang hindi tumitingin, isinara niya ang nga abiso. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, wala siyang naramdamang pilit na magpaliwanag o bigyang katwiran ang kanyang sarili. Walang pangangailangang sumagot kaagad. Ang kalayaan ng hindi pagtugon ay bumalot sa kanya na parang isang komportableng kumot. Kinagabihan, tiningnan niya ang kanyang email at nalaman na lumipat na pabalik sa Laguna ang kanyang pamilya. Pinaikli ang kanilang planong pagbisita sa katapusan ng linggo. Napuno ang kanyang inbox ng mga lalong desperadong mensahe sa mga sumunod na araw. Ang pagsusumamo ng kanyang ina, ang awkward na pagsubok ng kanyang ama na makipag-ayos, ang pagpapalit-palit ni Bea sa pagitan ng pahingi ng tawad at mga akusasyon. Pagkalipas ng isang linggo, mga pinsan at tiyahin na halos hindi niya kinakausap ay nag-message ng mga kaswal na kamusta ka lang. Ang kanilang biglaang interes ay halata. Sa bawat isa, tumugon siya ngang magalang ngunit maikling sagot, tinatanggihan ang nga imbitasyon na pag-usapan ang sitwasyon. 2 linggo pagkatapos ng kanilang pagbisita, isang huling email ang dumating mula kay Bea na nagdedetalye sa klinikal na mga termino ng mga pinansyal na kahihinat na nahaharapin ng kanilang pamilya ng walang tulong ni Maya. Maksasara ang butik, maaring kailanganing ibenta ng kanilang mga magulang ang kanilang bahay, magdurusa ang mga bata. Binasa ito ni Maya ng isang beses, pagkatapos ay inilagay sa archive ng walang tugon. Ang mensahe ay ebidensya na walang talagang nagbago, nakikita pa rin siya bilang isang mapakukunan sa halip na isang tao. Isinara niya ang kanyang laptop at ipinasyal si Toby para sa kanyang gabi-gabing lakad. Iniwan ang kanyang telepono sa kitchen counter. Sa labas, ang gabi sa Cebu ay yumakap sa kanya. Ang hangin ay may amoy ng sampagwita at posibilidad. Sa unang pagkakataon sa loop ngang maraming taon, naglakat siya ng walang bigat ng obligasyon na dumadagan sa kanyang nga balikat. 1 buwan ang lumipas, bumalik na ako sa aking routine. Ngayon, dumating si Marco ng alas 7, ang mainit na sinak ng paglubok ng araw, nag-iwan ng mahahabang anino sa aking tsondo. Hindi siya nak-doorbell o nak-text, 2 mahinang katok lang nakilala agad ni Toby. Tumaas ang tainga ng aking poodle habang papalapit siya sa pinto, ang buntot ay kumakawak-kawak sa pananabik. Handa ka na? Tanong ni Marco. Maingat na sinusuri ang aking mukha. Hindi siya nagtatanong ng mga detalye. Hindi nagtatanong kung ano ang nararamdaman ko pagkatapos ng komprontasyon. Ang kawalan ngang interogasyon ay namayani sa amin na parang isang komportableng kumot. Higit pa sa inaakala mo, sabi ko. Kinuha ang tali ni Toby mula sa sabitan sa tabi ngang pinto. Sa bahay ni Marco, ang kusina ay may amoy ng inihaw na salmon at mga halamang gamot, resipi ng kanyang lola, sabi niya minsan. Pinanut ko siyang kumilos ng may kumpiyansa sa pagitan ng counter at kalan. Matatag ang kanyang nga kamay habang inaayos ang pagkain sa simpleng puting nga plato. Si Benji at Toby ay nakahiga sa alpombrang kusina.
Ang kanilang mga katawan ay bumubuong isang perpektong yin at yang mangbalahibo at kasiyahan. Kumain kami halos sa katahimikan. Hindi ang pilit na katahimikan na kinalakihan ko ang bigat ng mga salitang hindi nasasabi, ang patuloy na pagbabantay sa mga maling galaw kundi isang bagay na lubos na naiba. Kapayapaan. Ang mahinang kalansing ngang kubierto sa mga plato. Ang paminsan-minsang pag-ungol ng pagpapahalaga. Ang malambot na yapak ng mga aso habang nagbabago ng posisyon. Pagkatapos ng hapunan, nakatayo sa lababo habang hinuhugasan ko ang aming plato, nahanap ko ang aking sarili na naglalarawan ng eksena kasama ang aking pamilya. Ang aking boses ay parang malayo, klinikal, na parabang nakukuwento ako ng isang pelikulang napanood ko sa halip na sarili kong buhay. Kinuha ni Marco ang plato, pinunasan ito ng maingat bago ilagay sa kabinet. Ginawa mo kung ano ang tama para sa iyo, simpleng sabi niya. 2 taon na ang nakalipas. Magpapaliwanag ako para bigyang katwiran ang aking desisyon. Mag-alok ng ebidensyang ng nakaraang pagkukulang, bubuo ng kaso para sa aking sariling depensa. Ngayong gabi, tumango lang ako. Ang kalayaan ng hindi kailangang iarte, ang aking pangangatuwiran ay parang magaan, lumulutang. Kalaunan, habang nakaupo kami, sa kanyang likod bahay na pinapanood ang mga aso na nag-explore sa bakuran. Isang realisasyon ang dumapo sa akin na parang hangin sa gabi malamig at nagbibigay linaw. Ang aking halaga ay hindi kailanman tungkol sa aking pagiging kapaki-pakinabang. Ang patuloy na paglilingkod, ang desperadong pagsubok na maging kailangan, lahat ng ito ay batay sa maling paniniwala na ang pagiging kailangan ay kapareho ng pagiging minamahal. Naisip ko ang aking maumagang paglalakad kasama si Toby, kung paano ito naging mapayapang ritual mula sa mga nagmamadaling pangangailangan. Ang aking promosyon noong nakaraang buwan sa regional director, tinanggap ng walang bulong ng pagkakasala. Ang dinner club na sinalihan ko kung saan pinag-usapan namin ang malibro at politika at mga nakatawang palabas sa TV kung saan walang nakbibilang kung sino ang huling nak-host. Alam mo ba kung ano ang kakaiba? Sabi ko, malambot ang aking boses sa papalapit na dilim. Sa loob ng maraming taon akala ko ang pamilya ay nangangahulugang kadugo, mataong kasama mo habang buhay. Ngayon napaktanto ko na ito ay tungkol sa pagpili. Ang holiday photocard sa aking refrigerator ay sumagi sa aking isipan ako kasama si Marco at ang aming nga kaibigan sa lawanong nakaraang tag-araw. Lahat ay tunay na ngiti at hindi pilit na kagalakan. Walang matigas na pose o makakakulay na damit tulad ng mga larawan ng pamilyang nga aking pakabata, mga tunay na tao lang na pinipili ang kumpanya ng isa't isa. Makalipas ang ilang buwan, nagring ang aking telepono habang pinapanood ko ang paglubog ng araw mula sa aking balkonahe. Lumitaw ang pangalan ng aking ina sa screen, ang unang tawag, mula nung confrontation. Maya, simula niya, nag-alangan ang boses. May utang akong paumanhin sayo, lahat kami, naramdaman kong huminto ang aking pahinga. Pagkatapos ay kumawala. Walang kumakabok na puso. Walang desperadong pag-asa, tanging kalmadong pagkilala. Pinapahalagahan ko yan, sabi ko ng pantay, kailangan kong oras. Siyempre, mabilis niyang sabi, anuman ang kailangan mo. Kapag handa ka na, kung magiging handa ka man, gusto naming subukang muli, sa iyong matuntunin. Hindi ako nagmadaling sumagot, wala nang pagkaapurahan, walang pilit na ayusin o pakinisin. Sinabi ko sa kanya, pag-isipan ko, at ibinaba namin ang telepono. Kinagabihan, nakaupo kami ni Marco sa kanyang patio na pinapanood ang aming naaso na nagahabulan sa bakuran. Ang papalubo na araw ay nagpintang lahat sa malambot na ginintuang liwanag. Isang tahimik na ngiti ang nabuo sa aking malabi habang pinagmamasdan ko ang mapayapang eksena na aming nilikha. Ano yon? Tanong ni Marco. Napansin ang aking ekspresyon. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, sabi ko, hindi ako nagpipigil ngang hininga. Ang masalita ay nanatili sa hangin ng gabi, simple at totu. Ang gabing ito ay kalmado.
At para kay Maya, sapat na iyon. Kung ikaw si Maya, kung binalewala kang iyong pamilya sa loop ng maraming taon ngunit bumalik lang para sa pera, ano ang gagawin mo? A. Tutulungan sila dahil sa katapatan sa pamilya. B. Tatanggi, ngunit mananatiling nakikipag-ugnayan. C. Puputulin ng tuluyan ang ugnayan para protektahan ang iyong kapayapaan. Makomen ng iyong pinili sa ibaba dahil minsan. Ang pinakamahirap na bagay ay hindi ang pagpapatawad sa kanila, kundi ang tuluyang pagpigil sa iyong sarili na maghintay na sila ay magbago.